Ma, gagawa ako ng paraan, ha? Kahit anong mangyari, matutuloy yung operasyon mo. Sige na, Ma. Love you. Mwah. Ay, naku pare. Kung nagpautang lang sana si boss, hindi na natin kailangan gawin to eh. Pero wala eh. Buhay ni Mama ang nakataya dito. Kaya nga mag-hold up na tayo. Tara na! Teka lang naman. Sandali lang. Ka nang matakot. Alam ko na yung gagawin ko. Nagpaturo na ako sa kaibigan ko. Anong gagawin natin? Pagka bumahing ako, yun na yun. Game na. Lika na. Bumahing ka? Oo, Bumahing. lika Sige. Mauna ka. Bilisan mo. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Hindi. Ano naman kinalaman nun dito? Parang ganun lang din ang pang-hold up, pare. Pag nandun ka na sa moment na yon, mararamdaman mo ang bawat kabog ng dibdib mo. Pero dapat, focus lang tayo sa goal. Sipatin mo na lahat ng gamit na pwede mong madekwat. Pag nakita mo na, huwag ka nang bumitaw pa. Aching! Hold up to! Hold up nga to! Iligaw mo yung jeep! Titigil ang mundo mo. Babagal ang ikot ng oras. Wala kang ibang maririnig kundi ang tibok ng puso mo. Tugtug, tugtug, tugtug. Wala ka ng ibang makikita, kundi siya, kayo at ang future nyo. Namnamin mo na ang mga sandaling yon. Dahil maya-maya... Brad! Tara! Tara na! Police! Tara na! Tulong mo! Tulong! Langya ka! Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Pa, sorry ah. Pare, sinugod na raw si Mama sa ICU. Tatlong taon na ako dito sa Maynila. Hindi pa rin ako nakakasakay ng barko. Hanggang ngayon, pare, ito. Delivery boy pa rin ako. At kahit sa paggaganito ko, di man lang ako makaambag sa pagpapagamot kay Mama. Pare, darating din tayo dyan. Kailan pa, pare? Kailan pa? Brad, cellphone mo. Oo, ito na. Ito, matawag lang. Hello, boss? Pre! Huy, pre! Alam mo ba, mauoperahan na si Mama. Buti na lang, pre, lumambot yung puso ni boss at pumayag siyang pautang. Ha? Teka. Aling Tess, 2 bote nga po ng... Bakit?
Brad, teka, ha? Sabihin ko sa'yo, alam mo ba kung bakit hindi ako nakakilos nung nang-hold up tayo? Nakita mo si Lord? Hindi. Pare, nakita ko ang future ko. Adi ka ba? Hindi. Brad, ito Brad, sobrang ganda niya. Ang amo ng mukha niya. Alam mo naman, di ba, na hindi ako naniniwala sa love at first sight. At kahit sabihin mong, alam mo yun, parehas yung mararamdaman ko sa pang-hold up. Hindi pa rin ako makaka-relate eh. Pero pare, ng mga oras na yon, ibang klase. First time kong makaramdam ng ganun. Parang may anghel na bumaba sa langit at kinantahan nila ako. Nakita ka ba niya? Malamang hindi. Paano nung humarap siya sa akin? Nakabonet na ako nun eh. Pero pare, wala eh. Nakilala niya akong ganun. At yun na yun. Pare, habang buhay kong pagsisisihan yung mga pagkakataong yun. Destiny ko na yun eh. Alam mo, siya na yun. Pero hindi ko na siya makikita ulit. Pwede ba tama na? Nagmo-move on na ako. Gusto na kitang kalimutan. Please, tama na! Ha? Lawrence naman! Ganyan ba dapat ang trato sa bago niyong boardmate? Boardmate? Oo, siya si Marian, ang makakasama niyo dito sa bahay ko. Diyos ko, buti na walang nangyari sa'yo. Opo, wala naman po. Kaso dahil sa mga hold-upper na yun, nalita ko sa pagpasok. Eh yun, nawalan po ako ng trabaho. Hayaan mo. Mura lang naman ang singil ko dito eh. Hindi ka mahihirapang magbayad habang naghahanap ka ng bagong mapapasukan. Salamat po, Tita Adel. Oh, iwan na kita. Sige po. Marami talaga nagkalat na masasamang loob dito sa mundo. Buti na lang mababait mga kasama mo dito. Alam mo ba, sabi sa akin ng lola ko, kapag meant to be mo, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana para magkita kayo. Talaga? Pre, sa ganitong paraan? Ang sabihin mo, pinaparusahan ka mo ko. Ay. Lord! Lord, sorry na oh. Please, sorry na. Alam, malamig ko. Pare. Araw-araw ko na siyang nakikita. Marian ang pangalan niya. Ha? Marian? Marian. Teka. Baka makilala niya ako dito eh. Ito, yan. Alam mo na. Hindi mo ba aaminin yung ginawa natin sa kanya? Aminin? Ano sa tingin mo? Papakulong niya ako? Para hindi pwede, ang dami pang problema sa bahay eh. Iiwasan ko si Marian. Hindi niya pwede malaman yung mga ginawa natin, tsaka wala siyang malalaman. Okay, iwasan natin at wala siyang malalaman. Ay. Ma, matulog na kayo. Kesa hindi nga ako makatulog, anak. Kantahan mo na lang kaya ako. Ma naman. Parang ano to? Ano tingin mo sa akin, bata? Eh, naaalala mo ba nung bata ka? Hindi ba ikaw pa nga ang humihili sa akin? Sit. Yan yung lagi mong kinakanta. Basta, promise mo sa akin, pagtapos kitang kantahan, matutulog ka na. Sit, alibang-bang, sa laginto. Ano ba to? Parang may sakit ata sa pantog to. Laging nasa banyo, Anak? Ang babae sa lansangan, pag humiri parang tanda. Sit, alibang-bang, sa laginto, sa lagubang. Ang babae sa lansangan, pag umiri, parang tanda. Sit, bang, sa laginto, sa lupag. Ang babae sa lansangan,
Pag umiri, parang tanda. Love you, Ma. Talaga. Naku, Lawrence, sorry. Sorry talaga. Sorry. Ay. Naku, sorry Di, okay, okay lang ako. Sorry, Lawrence, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Alam ko ang selfish ng request ko na to, pero kailangan ko lang talaga na magpoprotekta sa akin. Medyo trauma pa rin talaga ako sa na-experience kong holdapan eh. Alam mo ba yung nangyari sa akin? Grabe, sumakit. Wag ako kasi busy din ako eh. Sige na. Ganun ba? Sayang naman. Hirap pa naman makahanap ng mababait na tao. Hindi naman ako mabait eh. Tingnan mo. Alam mo, hindi mo ako madadaan sa ganyan mo. Nakita kita kagabi, kinantahan mo yung mama mo kahit nahiyang-hiya ka na. Ganon din ako sa nanay ko. Gagawin ko lahat para sa kanya. At walang masamang tao ang ganong kabait sa nanay nila. Minsan, kailangan mo lang ng ibang taong magsabi sa'yo na mabait ka para maniwala ka. So, friends? Lawrence! Tikman mo nga. Ano ba yan? Teka. Tayo ko lang to. Ayan. Ganun. Ha? Bakit? May kulang ba? May idadagdag ako? Wala, binibiro lang kita. Ikaw naman. Joke lang. Arte. Masyado naman seryoso eh. Yan. Ano nangyari dito? Uy, wag yan! Ulit mo naman ulit! Amin na! Ulit naman ito. Sige ka. Lalong lalaki yan. Hindi ako. Grabe na. Ano ba? Ano nangyari? Uy, Patrick. Uy, luto na yung ulam. Kumain ka na. Patayin ko to, ha? Sige, lagay mo lang dyan. Sige na. Nay! Tamis! Anong nangyari dun sa sinasabi mo na iiwasan ko si Maria? Pare, yun na nga eh. Alam mo yun, parang niya akong hini-hypnotize. Alam mo yun, lahat ng ginagawa ko sa kanyang... Maliban sa pagiging totoo? Ay. Alam mo, pre, may papabasa ako sa'yo, ha? Basahin mo to. Kung magugulat. Sabi sa akin, yan o, nag-text sa akin yung shipping company at pinapaayos na ang mga papeles ko. Pare, makakasakay na ako ng barko! Woo! Ayos! Pero, alam mo, pre, yung mga natitirang oras ko dito, ilalaan ko na lang kay Marian. Para naman, makabawi-bawi ako sa kanya. Siyempre, para gumaan-gaan ang konsensya ko, tutulungan ko siyang maghanap ng trabaho. Ito. Isa pa.
Kapit lang, di ba nga? Para sa pamilya. Ay. Tama ka. At para sa pangarap. Makakabili din ako ng sewing machine ni nanay. Tapos, papatayo kami ng boutique. Tapos yung boutique na yun, magiging department store. Wow! Ako naman, gusto kong bilihan ulit si tatay ng kalabaw. Dahil yung sa amin kasi dati, pinenta niya para may pang tuition ako. Tsaka gusto ko magkaroon ng bahay na may CR. CR na may bidet. Yung ginaganon na bidet. Sosyal! Sige, ako nga din. Alam mo, maswerte ko nakahanap ako ng kaibigan sa'yo. Kasi sa totoo lang, hirap talaga ako magtiwala sa mga lalaki. Kasi yung ex ko, niloko ako. Grabe iniyak ko doon. Pero kasi nga, alam ko namang totoo yung pagmamahal na binigay ko sa kanya. Kaya gano'n na lang yung sakit. Hindi mo naman ako lolokohin, no? Teka, may... You know, Ano yan? mag-wish ka. Game. Yun na. Yan. Oh. Alas na. Yan na. Tago ko to dito. Sige, sige. Ay, sandali. Hello po? Opo, ako nga po. Opo. Talaga po? Sige po, sige po. Salamat po. May trabaho na ako po. Wow! Ano na, Lawrence? Kanina ka pa dyan. Unang araw ko sa trabaho, ayokong malito. Bilisan mo dyan. Teka lang naman eh. Hindi pa ako tapos eh. Ako na. Kinakabahan ka, no? Hindi ah. Konti lang. Wag. Di ba nga, para sa pamilya? Congratulations, Maria! Thank you, tita. Thank you po. Uy, hinay-hinay sa pagtitig at baka matunaw yan. Malakas ang tama mo, ah. Pre, mahalaga na talaga sa akin si Marian. Tsaka hindi na ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Kaya bukas, maghahanda ako ng surprise dinner para sa kanya. Bahala na, pre. Kit mata na lang. Basta, aaminin ko na sa kanya lahat. Lawrence! Lawrence, yung plancha! Maaga silang umalis ni Patrick. Parang may hinahanda. Nakita niyo po ba yung plancha? Kailangan ko po kasi... Naman, sinusolo kasi. Ay!
Yes. Sa akin ka pa nagpagpag ng dumi, ha? Marian. Marian, pwede ba kitang makausap? Oo. May gusto rin ako itanong sana sa'yo. Saan mo nabili to? Siguro, hindi lang naman din ikaw yung nagmamayari ng ganitong bracelet, di ba? At imposible din na ikaw yung hold-upper dun sa jeep na sinasakyan ko kasi ganito din yung bracelet na suot niya eh. Marian, Di ba? Imposible namang ikaw yun, di ba? Marian, I'm sorry. So, totoo nga. Lawrence naman. Hindi mo ba naisip kung ano pwedeng mangyari? Ha? Oo, hindi mo kami nanakawan nun. Pero naapektuhan yung trabaho ko dahil sa kalokohang ginawa mo. Marian, sorry. May problema lang si Lawrence sa mga panahong yun. Pero kahit na, hindi yung rason para gumawa kayo ng mali. At ang mas mali, na kaya na mong humarap sa akin na parang ang bait-bait mo. Pero hindi pala. Manloloko ka rin pala gaya ng iba. Pinagmukha mo akong tanga, Lawrence. Marian, teka lang. Sabi mo muna. Tawan mo ako! Marian, okay lang. Okay lang, may gets ko kung magsusumbong ka sa pulis. Pero pwede bang ako na lang? Huwag mo na idamay si Patrick dito eh. Ako naman may pakana nitong lahat eh. Marian, yung Lawrence na nakita mo sa jeep, hindi yun yung totoong Lawrence. Nakipit lang ako. Sinisip ko si Mama at ang buhay niya. Pero alam kong maling-mali yun. At sa mga oras na yun, handa na akong gumawa ng isang malaking kasalanan. Pero Marian, hindi ko natuloy yun. Hindi ko natuloy yun dahil nandun ka. Hindi ko alam kung paano. Pero wala kang ibang ginawa kundi tignan ako. At yung tingin na yun, Marian, yung mga tingin na yun, ang nagpatigil sa akin na gawin ng isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay. Gusto ko sanang aminin lahat sa'yo, pero nahiya ako. Gusto talaga kitang iwasan, alam mo yun. Pero sa tuwing nandyan ka, para ako minamagnet papalapit sa'yo. Alam kong hindi ganun kadali. Alam kong hindi mo ako basta-basta mapapatawad. Pero Marian, sana parang awa mo na bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, no? Isa pang pagkakataon na muling pakilala sa'yo. Yung walang tinatago, yung totoo. Dahil ang totoong Lawrence, honest. Ang totoong Lawrence kayang maging mabuting tao. At higit sa lahat, Marian, kaya niyang magmahal ng totoo.
Brad. Anong oras na? Grabe. Tagal ko bago nakatulog kagabi. Dear Marian, hindi ko alam kung paano makakarating sa'yo to. Pero sana liparin siya ng hangin patungo sa'yo at saka niya ibulong na salamat. Salamat dahil dumaan ka sa buhay ko. Di ako yung taong naniniwala sa love at first sight. Pero Marian, doon ako nagkakamali. Dahil kahit mayaman o mahirap, lahat tayo may karapatang magmahal. At selfish na ako kung sasabihin ko sa'yo na ang sarap sa pakiramdam na makasama ka. Ang sarap sa pakiramdam na maniwala ulit na meron pang pag-asa. May pag-asa pa na kahit gaano kagulo itong mundong ito, may isang taong nakatatahana sa'yo. Ipapatigil niya lahat ng ingay. At wala ka ng ibang mararamdaman kundi pagmamahal. Marian, hindi ko alam kung magkikita pa tayo ulit eh. Pero habang buhay kong magsisisihan na sinayang ko ang mga pagkakataon na nakasama kita. Pero kung sakali mang pagtagpuin ulit tayo ng pagkakataon, sana may mukha na akong iaharap sa'yo. Mag-iingat ka ha. Lagi't lagi. Dahil ikaw ang destiny ko. Love, Lawrence. Grabe, Di. Ang hirap palang magluto nitong paella. Pero mukhang okay naman yung ginawa ko. Kamusta? Konting saffron will improve the taste. Ang ginagawa kasi ni Mama, inahalo niya palagi yan eh. Was this frozen? Oo. Alam mo si Mama, hindi mo makapagamit ng mga frozen food yun. Kung gusto mo nga, tawagan mo yung mama mo para ipagluto ka ng paella at saka ng garlic butter shrimp ng maayos para bukas meron kang masarap na breakfast, lunch at dinner, di ba? Grabe naman, parang paella lang yun. Parang paella lang yun para sa'yo! Pero ginawa ko pa rin kasi gusto kitang mapasaya. Kasi kasama kita.